Mas pinalakas ng Office of the Vice President Pangasinan Satellite Office o OVP Pangasinan SO ang suporta nito sa mga batang mag-aaral sa pamagitan ng pamamahagi ng pagbabago bags sa mga estudyante ng Pinili Elementary School sa San Jose City, Nueva Ecija bilang bahagi ng Pagbabago A Million Learners Campaign. Bukod sa pagbibigay ng school bag, bawat benepisyaryo ay tumanggap din ng mahalagang kagamitan tulad ng school supplies, dental kit at raincoat na makatutulong sa kanilang araw-araw na pagpasok sa paaralan, lalo na ngayon nagsisimula na ang panibagong taon ng pag-aaral. Layunin ng programa na mabawasan ng ilan sa mga gastusin ng mga magulang sa pagbili ng mga pangunahing pangailangan sa eskwela, habang binibigyan ng mas magandang pagkakataon ng mga mag-aaral na makapag-aral ng may sapat na kagamitan at mas mataas na kumpiyansa. Ayon sa OVP, bahagi ito ng mas malawak na kampanya upang palawakin ang akses ng mga kabataan sa dekalidad na edukasyon at matiyak na ang kakulangan sa mga pangunahing gamit ay hindi magiging hadlang sa kanilang pagkatuto. Sa ilalim ng Pagbabago A Million Learners Campaign, patuloy na inilalapit ng tanggapan ang iba't ibang programang pang-edukasyon sa mga komunidad sa buong bansa, lalo na sa mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Sa pamagitan ng inisyatibong ito, muling pinagtitibay ng Office of the Vice President ang layunin nitong masuportahan ang bawat batang Pilipino sa kanilang paglalakbay tungo sa mas magandang kinabukasan anuman ang kanilang pinanggagalingang komunidad. Isinagawa ng Cabanatuan City Committee on Anti-Drug Abuse o CCDAC ang random drug testing para sa mga opisyal ng Barangay Pagas nitong July 9, 2026 bilang bahagi ng pinagting na kampanya ng pamahalaang lungsod laban sa ilegal na droga. Ayon sa CCDAC, layunin ng aktibidad na tiyakin na ang mga lingkod bayan ay nananatiling huwaran sa komunidad sa pamagitan ng pagpapanatili ng integridad, pananagutan at transparency sa serbisyo publiko. Kasabay nito, ipinakita rin ng mga opisyal ng Barangay Pagas ang kanilang suporta sa patuloy na programa ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan para sa pagtataguyod ng isang drug-free na pamayanan. Sinabi ng mga kinatawan ng CCDAC na mahalagang bahagi ng advokasya ng lungsod ang regular na pagsasagawa ng mga programang pang-iwas sa droga, kabilang ang random drug testing, information drive at pakikipag-ugnayan sa mga barangay upang mapanatili ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mamamayan. Binigyang diin din ni ABC President Christopher Lee ng Barangay Pagas na ang pakikilahok ng kanilang mga opisyal sa pagsusuri ay patunay ng kanilang kahandaang maging halimbawa sa komunidad at makiisa sa mga hakbang ng pamahalaan laban sa paggamit at paglaganap ng ilegal na droga. Sa pamagitan ng pagtutulungan ng CCDAC at Barangay Pagas, patuloy na isinusulong ang paglikha ng ligtas, malusog at mapayapang kapaligiran para sa lahat ng residente ng Cabanatuan City. Nananatiling matatag ang panawagan ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Mica Elizabeth R. Vergara na sama-sama para sa isang drug-free Cabanatuan City. Patuloy ang pamahalaang panglungsod ng Cabanatuan sa pamumuno ni na Mayor Mica Elizabeth R. Vergara at Vice Mayor Bunso Roque sa pagpapalawak ng oportunidad sa hanapbuhay para sa mga residente. Sa katunayan, nagsagawa ang Public Employment Service Office o PESO ng Cabanatuan City ng orientation seminar at initial interview noong July 8, 2026 sa covered court ng City Hall. Dinaluhan ng mga aplikanteng naghahanap ng trabaho ang naturang aktibidad kung saan binigyan sila ng mahalagang kaalaman hinggil sa recruitment process, mga kinakailangan dokumento at mga inaasahang pamantayan ng mga kumpanya sa pagkuha ng empleyado.
Kasunod ng orientation, isinagawa rin ang initial interview bilang unang yugto ng pagsusuri upang matukoy ang mga kwalipikadong aplikante na maaaring i-endorso sa mga kumpanyang may bakanting posisyon. Layunin nitong mapabilis ang proseso ng paglalagay ng mga job seeker sa mga angkop na trabaho na tumutugma sa kanilang kakayahan at kwalifikasyon. Ayon kay Ginoong Ronel Sanopo, head ng PESO, mahalagang may handa ang mga aplikante hindi lamang sa proseso ng pag-a-apply kundi maging sa mga inaasahang hamon sa paghahanap ng trabaho upang mas mapataas ang kanilang tsansang matanggap sa mga kumpanyang nangangailangan ng mga bagong manggagawa. Patuloy namang pinagtitibay ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan sa pamagitan ng PESO ang pagpapatupad ng iba't ibang employment facilitation programs na naglalayong mabawasan ang kawalan ng trabaho at mapalapit ang mga Cabanatueño sa mga oportunidad sa lokal at maging sa iba pang lugar. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, inaasahang mas marami pang residente ang magkakaroon ng pagkakataong makahanap ng matatag at angkop na hanapbuhay, kasabay ng patuloy na pagsusulong ng lungsod ng mga serbisyong nakatuon sa kabuhayan at kaunlaran ng bawat mamamayan.